Idinetalya naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Sandigang Bayan kung paano nagsimula ang alegasyon ng kickback scheme na inuugnay sa ilang mga senador at kongresista. Iginit naman ng Sandigang Bayan na walang mali sa desisyon nilang makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla mula sa kinaharap niyang kaso. Nakatutok si Juan Antonio. Nanindigan ang Sandigan Bayan 3rd Division na nakabase sa mga ebidensya ang kanilang pagpapahintulot kay dating Senator Bong Revilla na makapagpiyansa para sa kasong malversation kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Tugon niya ng mga mahistrado sa naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mukhang trinabaho ang desisyon ng Sandigan Bayan. Para kay Associate Justice Fritz Brian de los Santos na sumulat ng desisyon, naiintindihan nito ang reaksyon ng Ombudsman at hindi ito dapat maging personal. Naniniwala naman si Associate Justice Ronald Moreno na initial reaction lamang ito ng Ombudsman, lalo na't paulit-ulit na nitong sinabi na malakas ang kaso ngunit naging mahina ang ebidensya para sa mga maestrado. Iginit naman ni 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda na ang Sandigan Bayan ay isang collegial court na tumitingin sa iba't ibang anggulo ng mga ebidensya na inilalatag sa korte. Pumabor sa desisyong payagan na makapagpiyansa ang dating senador sina De Los Santos at Moreno habang tumutol naman si Miranda rito. Isa sa mga nag-ugnay sa dating senador si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumestigo ngayon sa Sandigan Bayan. Iniharap si Bernardo ng prosekusyon para ipaliwanag ang kalakaran sa likod ng kickback scheme sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Bernardo, nagsisimula ang kickback scheme sa paglalabi ng mga kongresista at senador sa mga proyekto ng DPWH kung saan nakakakuha ang mga ito ng 20% hanggang 25% na kickback mula sa mga proyekto. Ibibigay anya ang kickback matapos maaprubahan ang General Appropriations Act na inabonohan ng mga kontratista na interesado sa proyekto. Babawiin ng mga kontratista ang proyekto sa first billing process kung saan kinakasabwat nito ang mga district engineers ng DPWH. Halimbawa anya ng pagsasabwatan ay ang mga sukat sa mga materyales na gagamitin para makover ang pondo na inabono ng mga kontratista. Itinuro rin ni Bernardo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na siyang may kapangyarihan para aprubahan o hindi ang proyekto. Kontra ito sa naunang pahayag ni Henry Alcantara at ng Programming Division na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang siyang nag-aapruba sa mga proyekto. Nilinaw naman ni Bernardo na bago ipasok ni Cabral ang proyekto ay dumaan na ito kay Bonoan. Posible rin anyang pinalulusot ni Cabral ang ibang proyekto kung hindi ito inaprubahan ni Bonoan. Nilinaw rin ito na hindi siya tumanggap ng kickback sa proyektong inilabi ni Revilla pero kumitaan niya siya mula kay Bonoan at ilang senador. Kumiling raw si Revilla ng 25% na kickback para sa paglalabi nito sa proyekto. Muli raw tumawag si Revilla noong unang quarter ng 2024 para sabihing naaprubahan na ang GAA para sa inaasahang commitment ng senador. Itinakda ng Sandigan Bayan ang susunod na paglilitis sa August 12 kung saan inaasahan namang ihaharap bilang testigo ng prosekusyon si dating DPWH Secretary Bonoan. Juan Antonio, IBC News.